Rush order nga po pala yung pa-order natin kahapon. Bale, ito po pala yung video natin na namalengke po tayo kahit hapon na dahil nga po very rush order po yung order ni Abby. At ayan, nagpa-video din po pala ako kay Rai Rai dito sa kay Aling Puring para meron tayong video, hindi natin makakalimutan yan. Thank you sa very helpful na si Rai Rai. At hindi na po tayo namalengke kinabukasan dahil nga po nabili na natin lahat. Fast forward, ito po pala ay yung madaling araw na to. 'Di ba? Kahapon pa order po to, tas madaling araw. Basta yan po, madaling araw ng February 25. Bali 4 AM po ako nag-alarm. Medyo maaga po kahit konti lang yung pa-order natin. Kasi ngayon pa lang po tayo magsasangkot sa ng ating karne ng baka. Bali kahapon din po pala ng hapon, nakuha na din natin itong ating baka. At pag rush order po na ganyan, expect nyo po na manghihingi po talaga ako ng DP. Kahit hindi po siya rush order, pag madamihan po yung order nyo na food tray, ay kumukuha po ako ng DP. For security purpose lang po kasi hindi po biro-biro yung puhunan pagdating sa pagkain. At praise God po, no, half down payment lang po yung hinihingi ko kay customer. Pero binayad niya po yan agad ng fully paid. Thank you nga pala sa nag-order po nito kay Abigail Buwan. After ko po palang mahiwa at saka maugasan ng maigi etong ating karne ng baka ay isasangkot na po natin to. Para mabilis po siyang mapalambot ay gumamit na po ako ng pressure cooker. Dito ko po pala sangkotsahin yung ating roast beef. Maglalagay po ako ng laurel, pamintang durog, at wag po nating kalimutan yung ating Worcestershire sauce. Uy! Na-perfect ko yun! Bale, kalahating po pala yan, bote ng maliit na Worcestershire sauce yung ginamit natin. At isang baso po ng pineapple juice. Tapos naglagay din po pala ako ng isang cloves, isang buong bawang po. At naglagay po pala ako ng tamang tubig lang po. Bale, yung tamang mako-cover lang po yung karne ng baka natin. At ipe-pressure cook po natin yan ng nasa 15 to 18 minutes. Or depende po sa inyo kung gaano nyo gustong kalambot yan. Pero saktong-sakto po yung pagkakalambot ng ating baka. Nasa 18 minutes ko po yung pinalambot. 18 minutes po pala bago mag-ingay pagkatapos mag-ingay po ng ating pressure cooker, bilang po kayo ng 18 minutes. Gets nyo po ba? Fast forward po pala habang nagpapalambot po tayo ng ating baka, ay gumawa na po ako ng ating mixture ng puto. Bale, puto na medium bilao at saka medium din po na roast beef ang order ni Abby. At nagpasobra po pala tayo. At dahil konti lang yung video natin or maikli lang siya, i-document ko po talaga lahat ng galaw natin dyan. Pati paglalagay ng puto dito sa ating working space. Opo, pinapalamig ko po muna dito sa ating working space yung ating mga puto. At habang nagluluto po ako ng puto, ayan, ginising na po pala ni asawa si Rai Rai. 6:00 na kasi maggagayak na po siya papuntang school. At ayan na po pala yung mga pasobra natin na puto cheese. Nasa 8 styro po yung pa-order natin. Per styro po ng ating puto is 70 pesos. At yung ating medium pilao naman po ay 650 pesos. Nasa 80 to 90 pieces po siya. Kung tatanungin nyo naman po kung hindi ba mahal yung puto po natin, try nyo na lang po siya kasi grabe po yung praise God po. Grabe po yung recipe na binigay po sa atin ni Lord at malinamnam po talaga yung puto natin. Nung matapos ko na po palang obrayin yung mga puto, ayan, binalatan ko na po yung ating patatas na pang mashed potato at hiniwa ko po yan sa gitna para mabilis lang po siyang mapalambot. At hinugasan ko na din po pala yan at papalambutin po muna natin yan. Habang pinapalambot po natin yung ating patatas, ay ihahatid naman po natin itong order ni Josby. Si Josby po, sa kanya po ako nag-order nung nakaraan na video natin. Kung natatandaan nyo po, nagtitinda din po pala ng merienda si Josby. Bale, nag-order po siya ng 2 puto. Dadalhin natin ng kapatid niya or babaunin niya sa school. Thank you, Diyos. God bless. After ko pong maihatid yung kay Josby, ayan, bali, nasangkapan na din niya natin yung mashed potato na iluto na po natin. Actually, pati po saing, nakapagsaing na tayo dyan eh. At
medyo nagmamadali na ako dito para meron pa tayong time makapag-deliver ng shorts order. Nailuto ko na din po pala ito ating roast beef na pangmalakasan. Pangmalakasan! At hindi po natin yan tinitipid sa lasa at sa sangkap. Kita nyo naman po kanina sa pagsangkot siya. At hanggang dito po sa ating paggisa. At pag malapot na po yung ating roast beef ay luto na po yan. Bale, sa sikreto po ng roast beef para masarap po siya, lagyan nyo po siya ng asukal para maging balanse po yung lasa niya. At after naman po niyan, no, after po niyang maluto, siguro na-rest ko lang po yan ng 15 minutes dito sa lamesa natin, sa working space natin. Working space talaga! At inilagay ko na po yung sa medium tray na pa-order natin. Bali yung medium tray po ng ating roast beef is nasa 2,350 po. Opo, 2,350. Good for 20 to 25 packs. Depende po sa kakain. Pero kung magugustuhan po nila yan, siguro nasa 18 to 22 packs lang po yung makakakain. Kasi babalik at babalikan po nila yan sa mesa. Wow! Tapos na din po pala nating naipack yung mga pasobrang ulam natin sa tab. Yung per tab naman po, pwede nyo po yung ibenta ng 220 to 240 pesos. At masarap naman po yan mga kasawlo, solid po, sulit po yung ibabayad nyo. Base din po yon sa mga feedback ni customer. At pagkatapos po natin yung maipack, ay nag-deliver na po tayo ng mga shorts order. Inuna po natin i-deliver yung shorts order dahil ito pong nasa bilao at food tray ay ipipick up lang po nila dito. Bale, malapit lang naman po, lumabas lang tayo sa kanto natin tas naghanap tayo ng malilim na pwesto para hintayin si customer.